mga sis, welcome sa ating vlog for this trip. As you can see, naka-empake na ako. Ang kulang na lang dito is yung MacBook. So, ito yung pinaka-check-in ko mga sis. And then, meron akong hand carry na mini luggage. 5:30 yung flight ko. It's 2 p.m. Medyo on time naman ako mga sis. Less than an hour from here to airport. So, kaya naman siya pag umalis ako ngayon. Actually, magto 2 p.m. pa lang. Nakatapos ko lang din magtapos na work, mag-empake. Actually, kagabi pa ako tapos mag-empake. Natapos ko na siya. Pero may mga last minute na kailangan pang ilagay. So, for today's vlog, nakita niyo naman dyan sa description natin, another solo travel. Medyo special siya for me kasi it's my birthday, birth month. Next week pa yung birthday ko, pero doon ako aabutan na aking birthday. And last year, same time, nag-solo trip din ako to Taiwan naman. So, ito, another experience naman siya for me. So, samahan niyo ako please, para di ako maligaw. Char! Kano no? Makakatulong kayo. Share ko lang din, sinet up ko kanina, yung bouquet na na-receive ko, nilagay ko na siya sa vase. Actually, marami pang flowers, pero yung 3 na main flowers ng bouquet, yung maganda, ayan yung pink na parang meron siyang yellow sa gitna. Favorite ko na siya, para siyang sunflower, pero color pink. Ano bang pangalan niyan? Comment below. Nilagay ko na siya sa vase. Sana buhay pa rin siya pag uwi ko, kasi 1 week ako sa Vietnam. Papapalitan ko na lang siguro sa kapatid ko yung water, para kahit pa paano fresh pa rin siya. Hindi pa rin kasi talaga ako marunong magpatagal ng flower. Parang 1 week lang siyang tumatagal sa akin ng nakaganyan. Hindi ko pa alam yung mga do's and don'ts. So, sana may mabigay pa ng bouquet. Hoy! Charot. So finally, tapos na tayo sa immigration. And low bat pala tong mic ko mga sis. Kaya naman pala hindi siya nag-on kanina. 10% na lang siya. So nandito na ako sa Ili. Kasi sobrang haba ng pila sa Starbucks. As in mga sis, gusto ko lang naman ng kape. So buti nakahanap ako ng table. It's 4:11 p.m. Medyo maingay lang sa paligid ko. Hindi na ako umorder ng food kasi nag-pre-order ako ng meal dun sa flight ko. Hindi ko rin alam, bakit ako nag-pre-order? Siguro nung time na binubook ko siya, feeling ko deserve ko yun. So, ayun, nag-order ako. So, nag-charge lang ako ng phone kasi bawal mag-charge sa plane. Chill muna ako mga sis. And finally, makakausap ko na rin kayo sa ating Vietnam trip. Yes, as you can see sa title sa baba, pupunta tayo ng Vietnam for today. Actually, it's April 10. So, mga 1 week ako doon for my birthday trip. Ayan, parang naging routine ko na siya since last year na mag-solo travel habang single ako every time birthday ko. Tapos pagbalik ko or before, din ako nagse-celebrate with family. And parang nakagawian ko na siyang i-document kasi recently, nung inaalala ko yung solo travel ko sa Taiwan, sobrang natuwa ako kay self. First time ko i-rewatch yung sarili kong vlog. Kasi nakita ko yung mga pinaggagawa ko dun na nakalimutan ko na ng konti kung ano talaga yung mga details na ginawa ko. And may beauty din naman pala ang vlogging. Kasi wala naman ako masyadong kinikita dito mga sis, sa totoo lang. Talagang ano ko siya, ano tawag dun? Parang memory bank ko siya or documentary ng life ko para meron ako babalik-balikan. Even yung mga family trips namin, ganun. So, iniisip ko, mag-edit muna ako ng SG Vlog Part 3 kasi by this time, hindi ko pa rin siya na-upload. Pero feeling ko, pag na-upload ko na to, available na yun sa aking channel. Kanina sa immigration, parang wala pang 2 minutes, mabilis lang. Wala na masyadong tinanong sa akin. Tinanong lang kung sino kasama ko and ano yung work ko. Tinapos ko na rin lahat ng work ko kanina bago umalis. In fairness, hindi ako nagmamadali, mga sis. Parang chill-chill lang ako kanina kasi medyo maraming time. Pero kagabi, parang 3 a.m. na ako natapos mag-pack ng gamit ko. As in, parang may iyak na ako kasi inaantok ako. Tapos, hindi pa ako matapos mag-pack. Although, nakalista naman lahat ng ipapack ko, even yung outfit, nakalista siya. Pero ewan ko ba, siguro pagod na pagod lang ako kahapon kasi nag-date din kami ng mga pamangkin ko. Tapos pag uwi ko, mga 9 or 10 p.m. na. Saka lang ako nakapag-pack. May chikahan pa kami ng kapatid ko, kaya ayun. Pero buti na lang, natapos din. Naisip ko nga, for a 7-day trip, solo, 13 kilograms lang pala yung kaya ko. Kasi 20 kg yung binili ko. Kung may next trip ako na 2 weeks, parang carry pa rin yung 20 kg. In fairness to me, medyo na may measure ko na kasi yung skincare. Dati kasi parang ang dami sobra. May extra outfit na rin yun. It helps talaga mga sis kapag nakaplano yung susuotin nyo para hindi kayo sobrang daming dala.
And tinitingnan ko yung weather para alam ko rin kung ano yung type of outfit na dadalhin ko. Hindi ako yung parang doon ako mamimili. Ewan ko kung ako lang yung ganun. As in, nakaplano siya day 1, day 2, day 3 hanggang pag uwi ko. Nakaplano yung outfit ko. Kaya rin siguro wala ako masyadong baggage. Hindi ko alam. So, on the way na tayo sa gate 9. Nagpalit ng gate, kanina gate 2. Buti na lang chinek ko sa TV mga sis kasi gate 9 na pala and on time naman ang boarding 5:30 yung pinakaalis ng plane. Bakit ang daming tao ngayon? Charot. Ayun na ang gate 9. Departure time 5:30. Naloka ako sa pahagdan. First time ko dito sa gate 9. May pahagdan siya sa pababa, mga sis. Meron akong dalang mini luggage. Hiningal ang person. Kakaloka. Anyway, lalagay ko lang yung mic ko dito kasi excited na ako kumain kasi umorder ako ng meal and wala rin talaga akong balak matulog sa flight kasi nga mag-edit ako ng vlog. So, waiting na lang tayo sa boarding. Ako ay, hindi ko alam kung anong group ako pero i-check ko. Pero hindi ako PWD. Pero may mild scolio ako. Wala akong PWD ID pa. Hindi ko alam. Pwede ba yun? Sana yung aking ano. Ang cute ng aking ano, lalagyan ng... Ito na yung dinadala ko sa mga international flight ko. Yung si Charles & Keith na wallet ko kasi, ginagamit ko na lang siya dito sa Pinas kasi may mga card slots. Pero ito, perfect to mga sis for international flights kasi syempre iba yung pera doon. So wala na akong dalang PH na cash or peso. So dito nakalagay, kasya yung passport, boarding pass, may card slots din siya. Di ba? Perfect. Gift to ni CZ Janelle. Ayan, shout out kay CZ. Sabi niya, magtatampo daw siya kapag hindi niya to nakita sa aking international vlog. So, medyo napilitan lang din ako. Charot. Ang group ko ay... walang group. Zone 2, seat 25A. Pumili kasi ako ng seat ko, mga sis. Touchdown mga sis, good evening and welcome to Vietnam! Ano nga ba yung hello sa kanila? Hindi ko talaga masabi. In fairness, nice yung airport nila ha, super linis. May paganyan sila. Artwork. Artwork! Medyo on time naman yung sleeper bus ko. I mean, may time pa ako, 2 hours. Pero medyo na-delay yung flight namin kasi dapat 7:30 or 8 nandito na ako and it's already 9 p.m. Past 9 p.m. Kakaland lang namin. Punta lang ako sa baggage terminal and then immigration. Activate eSIM. Within this area lang din yung sleeper pass. I mean, hindi ko na kailangan mag-taxi. Nandito lang siya sa airport. Kailangan ko lang siyang hanapin. Kita mga pa ganyan nila, no? Mga artwork na parang tourist spots sa Vietnam. Ganda. It's giving. Diba? Hindi mukha ng politiko. Char! A few moments later. Sis, grabe. Parang magpa 5 minutes na. Ang layo pala ng nakaranita. Hindi ako na-inform, mga taga-Vietnam. Wokason pala, papuntang immigration. Tsa. Parang haba na kasi. Grabe ang haba ng pila, mga sis. Ito pala yung sinasabi nila sa TikTok na medyo matagal ang immigration dito. Mahaba. Buti na lang 11 p.m. yung sleeper bus na in-order ko. So, meron pang time, 2 hours. Ang haba ng pila. Ang bilis lang ng immigration, mga sis. Parang binigay ko lang yung passport ko. Walang usap-usap, hindi kami nag-eye contact. Pinatakan niya na. Thank you so much, Kuyang Vietnamese. Sabi ko, Xin Chao. Hello pala yun. Akala ko thank you. Mali. So, Terminal 6 daw ang baggage claim. Okay, so dito. Kailangan ko lang hanapin saan yung sleeper bus. Para mahanap natin agad. At ayan na yung aking... Nakita ko na yung bag ko. Diba? Medyo hindi po nakaka-soft girl ang solo travel pero try natin to. It's giving artista ang dumating sa dami ng nasa labas, mga sis.
So, kakatapos ko lang mag-withdraw mga sis. Diyan ako nag-withdraw sa Agribank. And yan yung pinakamababang fee daw based sa Gemini app. So, bibili lang ako ng water. Didiretso na ako sa sleeper bus. Hindi ako pwede magkape muna kasi baka hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Nang wala yung DJI mic ko. Parang nalaglag ata siya sa plane kasi sinabit ko siya sa gilid ng bag. So, nawala siya. Hindi sila nagsasalita. Parang di ko bet suot sana crackers. So, kailangan ko na pumunta sa floor 20. Doon yung sleeper bus. Kanan daw pagdating sa exit. So, lakad na tayo mga sis. In fairness, malawak naman yung airport nila. Ayan, mukha naman peaceful. Peaceful. Parang Pinas lang. Pero mas maayos ng konti. Medyo madami lang makulit na nagtatanong sa'yo kung gusto mo mag-grab, mag-taxi. As in, para kang nasa cyber zone. Alam niyo ba yun? Sa SM, yung marami nag-aalok ng mga cellphone. Yung pag-aalok nila mga sis. So, nasa floor 15. Diretso pa tayo. Floor 20. So, nandito na ako sa floor 20. Buti na lang nag-check ako ng Viber mga sis kasi nag-message yung Interbus Lines na move daw yung pickup to 11:59. So, 1 hour later, 11 PM kasi dapat. In fairness naman nagte-text sila. So, pasok muna ako sa loob. Kakain muna ako mga sis kasi 11:45. At bawal pala magdala ng food sa bus. Water lang pwede. Sige, so pasok muna tayo. 11:45 pa. Buti na lang, nagbe-message sila sa Viber. Akala ko WhatsApp. So, buti na lang chinek ko yung Viber ko. So, this is our food. Nagutom talaga ako mga sis. At ayan, nagkape na ako. Mocha. Tapos, ito yung food ko. Thank you, Lord, for the food. Buti na lang tiningnan ko mga sis. At nalaman ko na na-move. Kundi, kanina pa ako nakatayo dun. Hindi ko alam kung nabanggit ko na. Pero sa klok ko binok yung aking sleeper bus. Tapos, in fairness, nag-update sila via Viber. Medyo matabang yung mocha nila. Sabi ko, spicy. So, tingnan natin kung spicy. And this is Wagyu. Wagyu yung pinalagay ko. Gamit ko yung Boya mic. Sana okay siya. Mainit na mainit. So, may mga extra ganap sila dito. I think toge ito, guys. So, halo na natin. I think yun naman ang intent. I think last time na kumain ako ng pho, kasama pa yung friends ko. Ang laki ng serving. Dami. Kahit na late daw yung dating, same time pa rin daw yung arrival. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Dilipad ba kami? Charot. Sakto lang kasi ang check-in naman ng hotel ko is 12 ata. Sana pwede mag-early check-in. Abangan. Good morning mga sis. And nasa Sapa, Vietnam. Wah, dami energy. So umupo muna ako dito sa waiting shed. Nakakatawa. 6 AM kami, saktong dumating dito sa drop-off. Tapos kakagising lang namin lahat. Alam mo yung lahat kami parang zombie pa. So, nagmamadali kami bumaba, ganyan. Kasi nga, kailangan na namin mag-descent. Descent! May bundok dito. Hindi ko alam kung anong bundok. Pero, it's giving Baguio mga sis. Oo, Baguio mas malamig ng konti. So, buti na lang. Dala ko aking Uniqlo jacket. 6 AM pa lang. Hindi pa ako makakapag-check-in. I think. Check ko lang itinerary ko. Kasi,
alam naman ni self na ako ay maaga dadating. So, anong gagawin ko? Charot. Kailangan ko pumunta sa may Sapa Station para medyo malapit sa pinakasyudad nila. Magkape. Yes, gusto ko magkape. Tatry kong tawagan yung hotel. Baka pwede ako mag-early check-in. Tingnan natin mga sis. But yes, successful ang ating trip. Nakakatawa mga sis kanina. Kaya wala akong video nung sumakay ako ng bus. Kasi medyo late siya dumating. Diba 11:45? Naging 11:45. Nandun na ako 11:30. Wala pa rin yung bus. Yung bus na Hello Kitty yung design. Interbus line. So, nag-PPM ako sa WhatsApp, sa Viber. Hanggang sa may dumating na interbus line na bus. Tapos meron akong 3 Pinoy. Sila, naandun sila sa listahan. Tapos ako wala. So, ayaw ko isakay ng driver. Sabi niya, no, ganon. Tapos ang bait ng nanay dun sa 3 Pinoy. Sabi niya, no, she has the same schedule ng pick-up ng bus. And dito din siya sa ganitong column kasi tawag dun sa parang bay nila sa airport. So, tinawagan niya yung parang boss niya, sabi, meron ditong person ako na pick up daw ganyan. So, apparently, iba pala yung bus ko. Yung bus ko ay habang nagde-discussion kami, dumadating. Oo. So, kinabahan talaga ako mga sis. Parang sabi ko, saan ako pupunta if hindi ko bus ito? Imagine niyo 12 a.m. yun. So, dumating yung bus ko. In fairness, nabait naman ng driver. Nag-sorry siya na late. So, ako lang pala ipipick up sa airport. Different pick-up points pala yun, mga sis. So, pag nag-book kayo sa Klook ng interbus line, iba-iba palang pick-up points. Akala ko kasi parang marami kami ipipick up sa airport. So, apparently, iba-iba pala siyang pick-up points. At ngayon, nag-heart yung interbus line WhatsApp. Sabi ko, I was scared that the bus has left me. But I'm in the bus already. Good night. Pakita ko sa inyo mga screenshot ng panic ko mga sis. Pero syempre hindi tayo nagalit. Deep inside lang nagpapanik na ako. Parang maiyak na ako. Pero on the outside parang, sige okay lang, iwan nyo ko. So ito na, check na natin ating itinerary. Merong restaurant dito sa kanan ko. Pero wala pa ako sa mood mag-breakfast. Alam niyo naman ako mga sis, hindi talaga ako nagbe-breakfast. Okay, punta tayo ng... Sige, baka punta muna tayo ng Sapa Vista Hotel para i-drop off ko lang yung bags ko. So ayun na nga, nakasakay na tayo ng Grab mga sis at naka-off na naman yung mic ko. Medyo struggle siya nung mga unang parts ng vlog pero promise last time na to na naka-off siya. Sobrang bilis makabook ng Grab dito mga sis as in. Tapos sobrang mura din niya in fairness. So dito ako nagstay sa Sapa Vista Hotel. Nakita ko to sa TikTok mga sis kasi yung first choice ko na hotel, yung sa Vet Trekking ata yun, yung maganda yung view. Fully booked na siya pero sobrang swerte ko kasi okay pa din yung view ko dito as in nakikita ko mismo yung tren na talagang sikat na sikat dito sa Sapa. Tapos nakakatawa, habang nasa reception ako, tinawag ako ng ate girl sa kanan. Sabi niya, ikaw ba yung ating commuter na nahulog yung wallet? Sabi niya, nakikita ko yung mga vlogs mo. Tapos sobrang sakto, dito kami nagkita. And galing din pala silang Hanoi for one day. Nakakatawa, may mga nakita din akong CZ sa iba ko pang pinuntahan. So, nice to meet you all. Sana makita niyo tong vlog na to. Hoy! Parang ang daming pera dito. Bye! Nice meeting you. Thank you so much. Thank you. Where are you going today? Do you have like today Yeah, just roam around Sapa. around some Yeah. Do you have recommendation for coffee shop? Viet Tricky? Ah. Do you know where the view of the train is? Yeah, this one we're checking the Viet Tricky. yeah, have view. Also your room have view with May room. Yes! Thank you so much. What's your name? my name is David. David. How do you say thank you in Come on. Kaman? Yeah. Kaman. Okay. Thank Thank you, you. Kaman. Yeah. Na-excite ako mga sis. Sabi ni Kuya, ang room ko daw ay may view ng train. Yung legit na train sa Vietnam. Lagay ko dyan sa screen. Ang bait ng mga... It's giving Filipino vibes sa mga tao dito mga sis. Helpful, hospitable. Hospitable! So, nagbayad lang ng 300k dong, which is 681 pesos for the early check-in. Not bad na mga sis kasi it's 6 a.m. So, 6 hours, 600 pesos lang ang early check-in. Bunga na yun. Bunga? Bisaya. Bisaya naman talaga ako. Oh. 412. Huwag mo sabihin maliligaw ka pa, pati sa room. 412. Mabubuang pa ako. Ano ba yan? Ayun. Ay, hala. Ito lang ata yung lock.
Okay. Pero meron akong dala yung bigay ni CZ Janelle. Tingnan natin kung gagana dito. Parang additional lock ng door. Okay. So, very warm light palang atake natin. So, this is our room, mga sis. Sobrang lawak niya. Parang feeling ko kasya 5 tao dito. So, meron kayong nalagyan ng damit dyan, may ref, and napakalaki ng CR. Kaya dyan 10 tao nakatayo. Charot. In fairness naman, decent naman, malinis yung hotel. Very affordable lang din to. Sa Agoda ako nag-book. Sobrang lawak talaga ng shower. Meron silang pinrovide na body wash and shampoo. Tapos 2 types yung shower. And kung gusto mo mag-show, buksan mo lang tong cortina para makita ka ng sambayanan. Charing. Ayan yung view na sinasabi ko, mga sis. As in, kitang-kita ko yung trend pag dumadaan siya. So, ito na yung main bedroom. Meron din silang pinaprovide na slippers. Sobrang comfy din. And of course, may mirror. Perfecto for the mirror selfies. Queen size din ata yung bed na naibigay sa akin. Although, hindi ko naman ni-request yun. So, thank you, Lord. Meron ding mga bedside na ilaw. Hindi ko na yata napakita. Pero may telephone. And then, ang daming socket, mga sis. As in, magsasawa kayo mag-charge. So, pakita ko naman sa inyo yung view. As in, sobrang ganda, mga sis. Nakaka-relax. Kita mo yung bundok, yung tanawin, yung tren. Meron kasi talaga akong hotel na isa, yung gusto ko, para kitang-kita yung train. Kasi hindi ako sure dito sa hotel na to kung mabibigyan ako ng view. But thank you, Lord. Parang birthday gift na rin na napakaganda ng view ko. Medyo matagal din kasi ako magsistay dito sa Sapa. Parang 3 days and 4 nights. So, sobrang grateful na ganito yung nakikita ko every morning. At alam nyo ba, mga sis, sobrang ganda ng weather nung nandito ako. Never umulan, umambon, as in maganda lang, very cozy, malamig, pero sunny. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano yung mga bulubunduki na yan, but sobrang grateful sa view na to. At ito pala yung mga socket na sinasabi ko sa inyo. Meron sa bedside, meron sa ilalim ng upuan, dun sa salamin, as in everywhere, may saksakan. So, mag-aayos lang ako, mga sis, ng aking gamit. Babalikan ko kayo later kung anong oras ako lalabas. Mag-charge muna ako ng mga bagay-bagay kasi lahat talaga low-bat na. Wala palang cable or charging port sa may sleeper bus. Kala ko kasi meron. Pero may power bank naman ako. Pin-reserve ko lang siya just in case. Kailangan na kailangan. Nakatulog ako, mga sis. Di ko talaga kaya kanina. Nag-nap ako. It's 1:29 and nagugutom na ako. So, pupunta ako ng Viet Trekking Sapa Hotel kasi nandun yung masarap na coffee and magandang view. So, sana makakuha tayo ng upuan. Waiting na ako sa Grab. Nearby daw, pero parang di siya gumagalaw. Mahangin, mga sis. Medyo malamig nga. Hindi ako nagdala ng cardigan. Sana mag-survive ako sa lamig na ito. Pero hindi naman siya super lamig. So, I think we're here, mga sis. Hasan ang view na may tree? Nasaan na yun? Pwede rin pala dun sa Lado Homestay. Kita din doon. Baka doon na lang tayo kumain. Dito muna tayo sa Lado Homestay. Baka may kanin sila. Doon kasi sa Viet Trekking Sapa, walang kanin. Puro coffee lang pala doon, mga sis. So, mamaya na lang ako pupunta doon kapag tambay-tambay. Pero dito muna tayo sa Lado. Baka may rice sila. Ganda ng view ko, mga sis. So, dyan dadaan yung train. So, nandito ko ngayon sa Lado Homestay. And, nakatago ko dito sa may parang payong. This is my coffee latte. Try natin. Walang mocha eh. So, dito na lang tayo sa latte. Let's try. Ito ang aking unang kape sa Vietnam. Sana masarap siya, be. So, pinalipat tayo dito sa loob, mga sis, kasi mahangin daw, hindi maluluto yung hot pot. But, ang order ko is chicken hot pot. Ayan siya. Tapos, fried rice with egg, sausage. Tapos yung mga iba pang kasama ng hot pot. Tapos, nandito yung, daanan ng train. Lipat na lang daw ako doon kapag mag-video shoot na ako kasi hindi talaga maluluto yung food. Tapos kanina ito, medyo mapait talaga siya. As in, ang pait niya, mga sis. Hindi ako sanay. So, lagyan natin ng alcohol. Lagyan natin ng asukal. Lagyan natin ng asukal. Baka sakaling magustuhan ko siya. Pero ang pait talaga, mga sisi. As in, grabe. Hindi talaga ako mahilig kasi sa mapait, mga sis, na kape. Sana okay na ang lasa nito. In fairness sa Boya mic, ang linaw niya, mga sis. Chinek ko kanina. Malinaw yung boses ko. Okay. Taste test.
Medyo okay na. Pahit pa din. Pero medyo okay na. Gan kanina. Sabi pa ng may-ari. Good for 2 daw. Sure ba daw ako? Mukbang. Charot. Ang dami nga mga sis. Ang chicken. Ang dami. Para ako nagluluto ng hapunan. Chicken hot. Gulay. Diba? Para ako nagko-cooking show. Tambay lang ako dito mga sis kasi kita niya yan. Ang ganda ng view. Every day, can praise the Lord. Charot. Hintay ko rin dumaan yung train. Grabe yung sun. Parang lalabas si Lord. Ang ganda. So, ito yung famous na dumadaan yung train. Tapos, nainom ka ng kape. Diba? Ang saya mabuhay. Sobrang busog na busog ako mga sis. Grabe yung hot pot. Parang nakalahati ko siya pero sobrang dami. Good for 2 people kasi yun. I tried my best para damihan yung pagkain pero madami talaga siya mga sis. Medyo okay na sa akin umupo kasi carry na yung init. Magpo-4 na. So chill lang and malamig yung simoy ng hangin. Para siyang Baguio talaga. Baguio feels yung atake niya. Sumarap na yung coffee ko nung nilagyan ng 2 sachets ng sugar. Stevia ata yun. Pero pag dumaan na yung tren, alis na ako. Punta naman tayo sa iba pang mga lugar. So this is the Sapa station mga sis. Dito ako sasakay bukas. And this is the Sapa Square. Sunod-sunod to, nandun yung church, may parang park, and then on this side maraming mga stores dyan. So iikutin din natin yan, pero magpipicture muna ako dyan. So ito yung Sapa Street mga sis. Ito lahat ng mga restaurant. Dyan tayo mag-dinner later. Very aesthetic dito, no? It's giving vintage, vegan. Ganda. So, ikot-ikot lang ako mga sis, feeling Teresa lang with my dress. Meron akong na-meet kanina na nagbebenta ng mga souvenir. Nakakaloka, 9 months pregnant siya mga sis. Nagchikahan kami. Manganganak na daw siya siguro next week. Tapos nagbebenta siya ng mga handmade na wallet tsaka headband. So, bumili ako ng wallet tsaka headband. Uy, may massage. Alam niyo ba, plano ko rin magpa-massage kapag gabi, bago umuwi. Or baka maligo muna ako sa hotel and then magpapamassage ako. Diba? Sunod-sunod sila mga sis. Souvenir shop. Okay, tingin tayo. Cute. Ang ganda ng mga bags. Oh, books, fit check. Ganda, ang daming mura dito mga sis. Dito mga bilihan ng souvenir. Ang bag na to, oh. Diba? Wala kasi akong backpack. Cute naman siya pagka sinuot ko. I mean, bagay siya sa outfit, kahit naka-dress. Bagpack ang atake ni sis. Grabe ang mura mga sis for 340 pesos lang. Para siyang kultura. Kukunin ko na to. 340. Diba? Bala na. Ang ganda nito mga sis. Kasi sa sleeper bus, ang sakit ng ulo ko. Wala akong unan. Sa So ito na yung mga kape nila mga sis. Puro 3-in-1 daw to. Pero sabi ng isang Pinoy, sakto lang daw yung tamis ng mga nila. So bibili na lang ako. Thank you. Uy, ito cute oh. May siya. Coffee. And then, cappuccino, V-mocha. Gusto ko tong cappuccino. Mocha. Ito, 3-in-1 instant coffee.
Ay, ito din oh, mga mocha coffee para pasalubong na din natin to mga sis. Mocha. Palitin. Ayan, mga friends ko mahilig sa matcha. Yung teammate ko mahilig sa matcha. Try natin to sa kanya. Ito, white. So, iba-ibang klase. May white, salted, cappuccino, matcha, mocha. Meron pa ako doon na egg coffee, yung 3 klase. Ito yung nauuso na egg coffee eh. Gusto ko ito patikim kay Ate Lynn. Kuha na natin yan. Mas mura daw kasi dito sa Sapa mga sis. So, dito na ako namili ng pasalubong. Sabi sa TikTok, mas mura daw dito. Punta naman tayo sa Stone Church. Diretso lang tayo doon. Parang gusto ko nga rin egg coffee para lang ma-experience. Sabi ng friends ko, okay naman daw. Depende sa preference mo. Pero to be honest, never pa ako nakatikim ng coffee na may itlog. Royal na may coffee, di ba? Pag may sakit dati ng bata. Pahinga lang ako saglit mga sis. Yun yung atake ko. Ito yung nabili ko kay ate kanina, yung nagbebenta na buntis. Siya lang yung binilihan ko kasi parang nakakaawa talaga siya. Nagbebenta pa siya mga anak na si ate girl. So, di ba? Grabe naman ang ganda-gandahan natin. Oh, Bugs! Ay, sino ka dyan, be? So, ito yung famous na Stone Church. Dami nagpapapicture dyan. Ang dami rin naka-travel and tours. Kaya, may mga kumpol na mga tao. Pero, ito yung pinaka-square nila, mga sis. Buti na lang laki ako sa Pilipinas, mga sis. Magaling ako tumawid. Char! Hindi ako magaling tumawid. Pero pag kailangan, kaya ko. Pero mas grabe ang mga driver dito, mga sis. Talagang buwis buhay. Alam niyo yung Grab, pag sara ko ng pinto, harurot agad si kuya na para bang nagmamadali siya. So, ang bilis ng mga rides ko dito. Kasi mabilis din yung takbo. Pero magkakalapit lang na may mga pinupuntahan ko. Sobrang mura ng Grab. Parang hindi pa ako nag-exceed sa 100 dun sa mga pinupuntahan ko today. Pero pahinga muna ako kasi kanina pa ako umaaura at dalawa na yung dala kong pasalubong. So, medyo mabigat siya mga sister. Kaya upo-upo muna tayo. So, nasa Grab ako mga sis. Nakalimutan ko yung power bank ko. 4% na lang pala yung camera, yung phone ko. So, nagmadali ako mag-book ng Grab. Buti na lang mabilis ang Grab dito. Tapos, lalabas na lang ako ulit at maglilibot ako sa area na to. Ay, ayun yung mga damit. Ayan. So, babalik lang ako ng hotel. Charge lang ako saglit and then labas tayo ulit. Pagpahinga na ako mga sis, magsi 7 p.m. na. 7 p.m. na. So, kakain ako ng dinner. Nag-research ako sa TikTok saan masarap. Sabi nila, Paradise Restaurant daw. Kasi nag-fun ako kanina. So, gusto ko naman magkanin ngayon mga sis. Grab lang tayo ulit kasi mura ang mga Grab dito mga sis. Wala pang mga 70, 60, ganun. So, So, dito tayo ngayon sa Paradise Restaurant. Suggested to sa TikTok, 1 million over 10 daw. So, ordering ko lahat ng sinabi nila ang bestseller. So, tinawag ko na yung ate girl for me to order. Malapit lang naman siya, parang 5 to 10 minutes away. And meron ako kikwento sa inyo mamaya mga sis about sa trip ko tomorrow and the day after. May mga changes. Changes. Order, okay. Hello, can I get Diet Coke with ice and then one soup and pork and vegetable spring roll, the pork grilled on hot pan with rice. Yeah, that's it. Thank you. Excited na ako. Gutom na ako mga sis. Yung hot pot pala kanina, hindi ko yun naubos dahil nga good for 2 siya. Yun din yung mga cons mga sis pag solo travel, hindi mo naubos lahat ng pagkain mo. And mukha kang timang kasi nagsasalita ka mag-isa. Hindi nila nakikita yung camera mo. Charot. So yan, dito na yung mga order natin mga sis. Fried pork and veggies spring roll. Umorder din ako ng mushroom soup. Gusto ko lang. Hindi yan i-recommend. And ito daw ay 1 million over 10, the grilled pork with rice. So yan na lahat ng order ko mga sis. I can't wait to eat. Thank you Lord for the food. Yan siya. Stay zest. Ako siyang appetizer.
Meron din to with shrimp and octopus, pero ito yung sinabi nilang masarap daw. Ito yung order ko. That's good. Tikman naman natin itong soup. Mushroom soup siya, mga guys. Medyo matabang lang. Pwede natin siya lagyan ng asin. Sarap. Pag na-overwhelm ako sa mga pagkain, ginagawa ko. Nililipat ko sila to a smaller plate. Like this. So, maglalagay lang ako ng sabaw dito sa kabila. It helps para maubos ko siya. This is the grilled pork. Masarap. Tama lang yung timpla. Pinaka-favorite ko tong spring roll. Kita nyo ba? After this, pupunta ako ng Sapa Square. Maghanap ako ng mga dress. Dito ba yun? Or sa Hanoi? Titingnan ko nun kung meron akong makuha mga damit. Parang habang tumatagal, sumasarap siya. Grabe, ang daming tao dito mga sis. Sapa Square. Kasi may fireworks pala. So, maglalakad-lakad lang ako. Gusto kong baybayin yung Sapa Central Way. Ayan, dyan mga sis. Kasi may mga nakita akong damitan and coffee. Grabe, sobrang busy no. Nung lugar paggabi. Mas busy pa pala to paggabi. Tsaka grabe yung mga tao dito mga sis. Hindi sila takot sa daan. As in, kahit yung mga tumatawid, nagpapapicture pa sila sa daan, be. Hindi ko kinakaya. Ito yung nakita ko kanina sa daan. Tingnan natin kung merong mga good finds. Feeling ko sa Hanoi ako makakita ng mga nakikita ko sa Vietnamese style and fashion. Hong Kong Arts. Good. Uy, kakao. Bakit walang price? Hindi ako bumili mga sis. Ayoko nang walang price. Dito ako sa kabilang convenience store. Sabi mo, papalitan mo. Bibigyan nila ako. Ayan. Sana may price. Ayoko yung walang presyo. Try ko. Ayan, yung mga prices. Yung mga pamangkin ko kasi, dadalang ko yun ng chocolate. Tsaka yung kuya ko. Ay! Favorite ni kuya. Yung coffee na, ano ba to? Mango, dried mango, tas may coffee. Chocolate. 110,000 dong. Bili tayo isa. Gusto nun milk chocolate, hindi yan mailig sa dark choco. Ay, Pichet. Luge. At ang inaantok na yung mata ko mga sis. Ito yung mga kape na binili ko rin kanina. Tsaka yung mga bag. Marami palang store nagbebenta nun. Hanap tayo chocolate. Ayan. Chocolate para sa aking mga pamangkins. Ako naman, gusto ko to. Choco pie. May marina rin. Ito din. Okay, kuha din tayo isang ganito. Saan ang mga chocolate? Nasa kabila ata. Hanap din ako ng pwede kong inamin mamayang umaga. Mamaya umaga. Bukas sa umaga. Parang gusto ko tikman. Nutribus nila. Try natin. Strawberry. Magkano? Wala nakalagay. Ano yan? Ay! Hanap lang akong kape mga sis. Feeling ko naman makakatulog pa rin ako kahit magkape ako kasi sobrang pagod ko today. Hindi kasi medyo maayos yung tulog ko din sa sleeper bus. Gawa nang wala akong unan. Although merong provision for unan, hindi siya malambot. Nag-take out lang ako dito sa Highlands ng bestseller nila, iced coffee with almond and fresh milk. Sobrang ingay lang dito mga sis. Parang normal sa kanila magsigawan, no? So, aalis din ako dito. Babalik na ako ng hotel kasi maaga din yung alis ko tomorrow. Gusto ko matry egg coffee pero baka sa Hanoi na. Ewan ko ba, dito sa mga street, dito napansin ko, puro mga nightlife, hot pot,
restaurants, may mga coffee shop pero sobrang dalang o hindi ko lang ba nakikita. So, nagdadala ako ng ganito mga sis pag travel. Actually, ngayon ko lang siya nadala. Nagiging habit ko na siya para hindi plastic. Kasi pag plastic, masakit sa kamay. Yun yung mga sis. Grabe, ang daming tao. Super. So, ito na yung order ko from Highlands. So, nag-book na ako ng Grab. 9 minutes away na lang siya, mga sis. Dito lang ako sa gilid kasi parang hinihigop nila yung social battery ko, sis. Char.